Ayan, good morning mga ka-viewers at welcome back ulit sa ating King YouTube channel. So mga ka-viewers, mayroon tayong i-repair ngayon. Yan na, nakita nyo. So yan, ito yung unahin natin i-repair mga ka-viewers dahil kailangan daw to ng may-ari. Yan, sabi ng may-ari kanina. Yan, so dalawa to mga ka-viewers. Ito po ay electric pan, stand pan, at itong isa ay Astron. Yan, at ito ay bagong-bago pa daw to mga ka-viewers. Yan, ilang days pa lang. Yun, no? So ilang days pa lang mga ka-viewers, sira na. At ito naman, matagal na daw din ito. Yan, ang brand naman itong isa ay ayun, no, Nova. So Novaliches, Quezon City. Novaliches, Quezon City. So ito ay na-check up ko na rin dahil pinapatingan ng may-ari kung ano daw ang problema, bakit ayaw umikot pareho. So ito, nung na-open ko yung kanyang at actually pinutol ko na yung mga kaberso, yung wire. Actually nakita ko dalawang kapasitor. Ayan, ang nilagay siguro na-repair na, at ang problema lang hindi nilagyan ng electrical tape. Silupin lang nilagay. Ayan, plastic lang talaga. Nilagyan ng plastic at inaano sa apoy para gumanon yung plastic at kakapit. Yan, so dalawa yan. So para sa akin itong pagparallel ng ganito ay wala namang problema mga ka-viewers. Ayan, nagkakaproblema lang ito pag ang nagre-repair or technician ay hindi gumagamit ng tester bago niya i-parallel. Ayan, dahil kasing mga kapasitor mga ka-viewers ay mayroon itong capacitance, yung medyo niya, microfarad. So yung kanyang capacitance dapat kung nakalagay dito ay 1, katulad nito 1.8. so yan, dapat po pag i-parallel natin, dahil simpre yung ginagamit natin na pang parallel ay parehong sira yan. So kailangan natin ng tester. Yan, dahil pag yan po ay sira, ito sira. So hindi natin, for example itong 1.8 ay nakakuha na lang ito ng 1.5. For example lang mga kabersa, for example lang, nakakuha na lang ito ng 1 microfarad. Yan. Tapos ito namang 1.5 nakakuha ng ipalagay na lang natin 1.3. So yung 1.3 microfarad at saka 1 microfarad, pag i-parallel mo yan, ang makukuha natin dyan ay 2 microfarad mahigit. So yan po ang problema mga ka-viewers, dahil pag yung electric pan natin ay 1.5 lang, so tapos lagyan mo siya ng 2 mahigit, so medyo mataas na kuntian mga ka-viewers. Paano naman yung na-parallel mo kung sakaling 1.4 nakuha, pinaparallel mo. So hindi mo alam, kasi for example lang hindi mo alam yan dahil simpre mayroong ibang technician na hindi na gumagamit ng tawag dyan, multi-tester, dahil hindi naman natin alam kung anong dahilan. Minsan naman ay yung iba hindi nakadala ng tester, so ginanon. So ang mangyayari dyan, kung 1.4, 1.4, 2.8 yan, mostly mahigit na 3 microfarad. So sisirain yung ating motor mga ka-viewers. Yan. So sisirain yung motor ng ating electric pan dahil mataas na talaga. So ako naman talaga, hinaamin ko naman talaga ay minsan ay gumagamit ako ng ganito, method na parallel. Dahil ito kasing pinaparallel, may rason yan. Minsan kasi ay yung customer nagmamadali at wala tayong pangpalit na akma na pyesa doon sa kanilang electric pan. So ang mangyayari dyan, kailangan nating magparallel. Maghanap tayo ng kapasitor na bumaba na yung microfarad at ating i-parallel. Ayan. So yun. Pangalawa namang rason, baka naman ay minsan yung customer na nagtitipid at yung pera ay pang labor lang. So tayong technician or as of technician, maghanap din tayo ng paraan na hindi naman tayo malulugi. Dahil kung babayaran ka lang ng labor lang, tapos except na yung pyesa, medyo lugi tayo. Kung isipin lang medyo lugi tayo. Isip lang sa pagtulong natin. Pwede naman tayong tumulong sa tamang paraan. So yun na nga sinasabi ko, pwede tayong gumamit ng second hand na kapasitor. At pangalawa, ipaliwanag natin sa may-ari dahil kulang yung pera niya. So pwede natin gawin, ipaliwanag natin doon sa kanya na yung ilagay natin na pyesa ay hindi na bago. Ayan, kung sakaling mag-react siya, so i-explain natin. Siyempre bagbago kasi may presyo yan. Siyempre tayong mga technician
ay namumuhunan din tayo. So kailangan nating i-balance ba na hindi din tayo malugi, hindi din malugi yung customer. So ganun lang mga ka-viewers, siningit ko lang yung sa ganito, sa yung mga parallel na ano. Dahil ako naman nagaganito din ako, nagpaparallel din ako. Hindi ko yan, ginagawa ko din yung pagpaparallel. Pero nga yun lang, yung nga nasa tamang paraan. Kailangan nating gumamit ng tester para yung kapasitor aakma doon sa nakalagay sa kanya na kapasitor. For example, 1.5 microfarad, kung magparallel ka dyan, pwede namang aabot yan ng 1.7, 1.8. Kung makapal naman yung yung mga old model na electric fan, makapal yung stator, so pwede mo lagyan ng 2 microfarad. Walang problema kung aabot man ng 2 microfarad yan, dahil makapal naman yung kanyang stator. Pero kung susunod tayo sa standard, so ito kasing kapasitor may nakalagay dyan na ito plus and minus 5%. Kung yung kapasitor ay tataas ng 5%, so pasok pa rin yan mga ka-viewers. Yun po yung ano niya. So bababa naman yung kapasitor ng bababa naman siya ng 5%, so pasok pa rin yan. Kaya nga nakalagay minus yan, no? Minus at saka plus 5%. Bababa at tataas yan konti ng 5%, pasok na pasok yan. Okay na okay yan mga ka-viewers. Kaya nakalagay dyan. So yan, dito tayo sa repair natin. So ito pala pinaparallel. So sabi ng may-ari, hindi na ikot, nagbabibrate na lang. So isa po itong rason. So na-test ko naman ito mga ka-viewers. Hindi ko lang naipakita sa inyo kanina. Hindi ako nagbe-video dahil nandito yung may-ari. So hindi ko na binidyo. At mamadali naman sila dahil kukunin, susunduin pa nila yung kanilang anak doon sa eskwela. Kaya tinitest ko na kaagad ito. So buo pa naman yung motor. Nakakarad pa ako dito ng 700 ohms. Yan. So buo pa yan. Ito naman, na-check up ko na rin to. So buo pa rin yung motor. Yan. So ang problema lang talaga nito ay stock up. Maaaring nasira yung bushing or may nakabara. Yan. So dito tayo mga kabis sa repair natin. Plaster ko lang muna yung aking cellphone. Yan. Pasensya na po kung naisingit ko yung about sa sa kapasitor. Siningit ko lang dahil marami kasing nagtanong din. Mayroon din nagtanong sa akin about sa kapasitor kung pwede bang iparallel o hindi. So yun na nga sa akin lang for experience. Pwedeng mali, pwedeng hindi. Yan. Pwede naman tayo magparallel sa tamang paraan at sa tamang proseso. Yun po yung aking masasabi dyan mga ka-viewers or sa mga kapwa akong tech vloggers. Yung iba naman ay ayaw magparallel dahil siyempre ay sila, umiiwas sila sa tawag dyan, backjab. Pero hindi naman magbabackjab yan. Yun lang nga. Kailangan natin ng tamang proseso. Dahil pag nagparallel ka lang na wala kang dalang tester, sigurado may kapalit na yan mga ka-viewers. Maaaring sisirain yung repair nyo or hindi katagal. So yun lang. Yan, plaster ko lang mga ka-viewers ha. Ayun. So ito yung uunahin natin. Yan. So ito yung uunahin natin mga ka-viewers. Itong na to. Astron na table pan. So hilain natin dito. Yun, nahila na. Tapos lagay natin sa baba yung kanyang kanyang tawag knob switch. So tingnan nyo, hindi pa talaga na ito mga ka-viewers. Nakasarado pa. So nung tinitis ko kanina ito dito sa sa likuran, sa unahan ayan halos hindi makaikot. So automatic pa ganyan, may problema sa busing yan mga ka-viewers. Yan. Yan. At nung itinitas ko dito kanina sa kanyang power cord, mayroon naman siyang resistance mga ka-viewers kada selector ito, kada pindutan mayroon naman ako nakukuhang resistance. So maaaring buo tong motor niya. Maaari lang hindi ako sure. Ay. Yan, so matigas, nakalimutan ko. Mayroon pa pala ito sa likuran dito. Ayan, baklasin ko mga ito mga ka-viewers. Balikan ko lang kayo pag nabaklas ko na to.
para hindi na haba video natin. Yan, so nabaklas ko na mga ka-viewers yung ano, yung Astron na table fan, at ito na po yung kanyang pinaka motor. Yan, so lata. Alam naman natin pag Astron talaga, ganito talaga yung kanyang motor. Yan, so ito kailangan natin ititest dito, ipakita ko sa inyo. Ititest natin yung kanyang pinaka motor. Yan. So putulin na natin dito mga ka-viewers. Yan. Yan. Yan, pakita ko sa inyo na buo pa tong kanyang motor. Yan. Yan, putol na. So kuha tayo ng tester at test natin yung kanyang pinaka motor mga ka-viewers. Yan. So ito yung ating tester. Try natin tester. Yan, so ito yung isang wire. Yan, ating ipulupot dito yung pinaka wire ng ating kapasitor. So yan. Kung nakita nyo, yan yung ating reading natin dito. Ayan, baka sabihin nyo yan sa kanya yan mga ka-viewers. Nahulog pa yung isa, tanggal pa. Wait lang, nahulog lahat. Kagwang na. Hirap talaga mag-video mga ka-viewers pag tayo lang. Kaya yan, ipurupot ko siya uli. Yan. Yan dito sa dito sa may gatla. Ayan, ayaw ayaw niyang anong tawag diyan. So ganoon lang. Huwag lang nating galaw-galawin para hindi mahulog. Ay, nahulog talaga. Limbarok talaga tong na to Ayong kumapit Yan. Ayun. So pwede na yan. Yan tingnan nyo. Nakarading tayo ng 890 ohms mga ka-viewers. So yan. Ibig sabihin buo yung ating motor. Buo yung motor nitong electric pan na to. So maaaring nag-stack up or may problema rin yung kanyang bushing. So ayan. Atin niyang kakalasin mga ka-viewers. Yan, sa mga bago pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe mga ka-viewers, at huwag na rin kalimutang i-share yung ating video para makatulong pa tayo sa mga gustong mag-DIY at gustong matutong mag-repair. Yan, at kuting palala lang mga ka-viewers, itong video na to ay hindi po tayo professional. Yan. Itong sinishare ko sa inyo ay base lang po sa aking kakayahan at sa experience ko na rin bilang isang technician na medyo matagal-tagal na rin sa pagre-repair, pero yun. Hindi tayo dito mga ka-viewers na magaling tayo. Hindi tayo magaling. Ay lang. Kunting kaalaman lang po yung sinishare ko sa inyo, pero kahit kunting kaalaman man yan, malaking tulong din ito sa mga baguhan or mga gustong matutong mag-repair ng ganito. Yan. So ito tayo mga ka-viewers sa kanyang 4 na pinaka-screw. Yan, tanggalin ko muna ito hindi ko na ipakita para hindi na nahaba. Madali lang madali lang tanggalin to. Pero siyempre konsumo ng oras. So yan, i-post ko muna. Ayun, so nabaklas ko na siya mga ka-viewers. Yan nakita nyo. Ayan, nakita ko dito may napaka wala nang oil mga ka-viewers. Yan, natuyo yung kanyang pinaka-pump. Yan kung nakita nyo, tuyo yung pump, wala nang oil yan mga ka-viewers. So try natin itong linisan mga ka-viewers. Tingnan natin kung may gas ba yung kanyang bushing. Dahil kung may gas kasi ito, so kailangan natin magpalit ng bushing. Yan. Ito muna siyang linisan ng tela. At pwede din lagyan nyo na ng tubig mga ka-viewers. Basahin nyo yung tela at lagyan ng kunti lang yung tubig para, pero sa akin din mayroon namang naman siya. Anong tawag dyan? Ayan. So
Parang buo pa yung busing mga kabiyers ah. Baka libor lang yung mga ano nito ni Tomer sa atin. Ayun. Ayun, o yan o. Buo pa yung busing mga kabiyers oh. Oh, di ba? Yan o, makintab pa at wala pa siyang gas-gas. Makita naman diyan pag mayroong groove yan mga kabiyers oh, yan o. Wala siyang groove mga kabiyers, napakalinis pa ng busing. So, yan. Tingnan natin dito sa sa harap kung tingin ko sa likuran lang ata ang nag-stack up. Yan, dahil nangitim. Nangitim. So, itong nito nangitim, yan oh. Dahil yan sa natuyong langis. Ayan. Yan, dito naman sa unahan. Ayun. Andin. Nangitim pero wala naman siyang mga kabiyers, wala naman siyang groove. Ayan. At kung sisilipin natin yung pinakaano niya, wait lang muna ha, tanggalin ko ha, pakita ko sa inyo. Yan. Pakita ko sa inyo yung kanyang ito. Kung wag nating kalimutan, baka mahulog yan. Ano yan mga kabiyers? Basta ring yan. Spacer yan dito sa kanyang pivot pin. Dahil ang purpose niyan, pag ito ay iikot, hindi niya kakayurin itong pinaka-nozzle pinaka-nozzle niya. Dahil pag wala itong pinakalagayan ay malulusaw yan. Yan, so kaya nilagyan ng ring spacer yan, yung ring spacer na yan. Kaya dito ilagay yan. Yan ang purpose niyan mga kabiyers. Yan, naubusan din to ng natuyuan ng langis. Tuyong-tuyo mga kabiyers. So, yan, nakita nyo naman, ayun, so wait lang muna. Yan, hindi ko pa nalinisan yan mga kabiyers ha. Nakita nyo naman na hindi ko pa nalinisan yan. Ayan oh, napakalinis ng busing at walang gas-gas. Yan, pinakita ko naman sa inyo yan na malinis yung busing, walang gas-gas yan. Yan napakalinis, walang gas-gas mga kabiyers. So, ibig sabihin hindi tayo magpalit dito ng busing. Langis lang kailangan nito mga kabiyers, at ito lilinisan natin. Ito, lilihain natin ng pinong-pino para matanggal yung nangingitim. Pati sa unahan na rin. Kuha muna ako ng yan, itong liha ko. Dahil wala akong number, mga kabiyers, wala akong number 1000. So, ang gagamitin ko ay ito, 600 na lang. Meron ako dito 600. So, kukuha tayo dito ng kunting piraso. Wala akong naubusan ako ng 1,000. Yung sana pang magandang panglinis eh. Yung iba pa nga, mayroon yan 1.8 pero ayaw ko sa 1.8. Napaka naman yun. Napaka sobrang pino. Okay yung 1,000 mga kabiyers. Or 600 pwede din eh. Ito pwede din 600. So lilihain lang natin ito sa unahan. Wait lang muna ako. Tanggalin ko muna itong niya. Tanggalin ko muna itong kanyang pan spacer. Yan, tapos lilihain natin dito sa unahan. Yan tatanggalin na natin yung nakita nyo? Yan, yung nangingitim na yan. Hindi naman yan gas-gas mga kabiyers, pero kailangan natin tanggalin yan. Dahil isa din yan na rason na ang tawag dyan, maganit yung ating electric pan kahit walang gas-gas. Nakaganit din yun yung kanyang nangingitim. Yan. Kailangan glossy yan o kikintab yan mga kabiyers. At mawala yung kanyang itim. Yan. Lihain lang natin siya mga kabiyers. Yan, pag ano lang yung pagliha. Yan, pwede na siguro to. Yan, pwede na yan mga ka-viewers. Yan di ba? Natanggal na yung parang nang tawag doon. Nangingitim. Lang, palapan muna natin konti. Natanggal na siya mga ka-viewers. Yun. Yan, so ngayon isa ulit natin itong
kanyang fan spacer. Yan. Yan. Yung mga fan spacer niya at itong ring spacer mga ka-beers. Yan. Ito yung mga ring spacer. Yan. Hirap ipasok ah. Daling tanggalin. Hirap ipasok. Kagwang to. Ayun. Naipasok ko na siya mga ka-viewers. Hindi kasi pwede natin pipilitin itong ipasok dahil pag pinipilit natin baka ang tawag dyan, mag-crack ba. So sayang naman yung spacer dahil plastic lang ito eh. Yun. So dito naman tayo sa likuran mga ka-viewers. Simpleng pamamaraan lang ito mga ka-viewers. Yan, tapos ganun din, lilihain natin ito sa likuran mga ka-viewers. Baka libor lang yung maano nito ni customer. Walang kailangang palitan. So, pero check up muna natin yung kapasitor dahil hindi ko pa na-check up yung kapasitor. Ay sir, kita man? Ya kita lang ito no, ya kita lang el máquina el cuano el blade. Este lang no, este lang el malo no. Imagina daw bira. Mahina bira ko sa stand pan? Oh. Sige. May si pangadilante. El cover. Amoy nga. Aya kita to. Sira siya kita, di ba lang yung kita, sabi to si bira, kay mahina daw bira. Lando yaman le. Mahina le bira. Mahina daw bira. Kapasitor. May mo paganas te. Por eso gano. Kanto kubra to no. Labor 200 tapos el kapasitor, yan ang taligo. Ha? Barato lang si kapasitor. Habla to kay glama yun oy. Glama yung kanila. Sila akin? Glama yung kanila. Sige, 250. 250 lang agad, ha? Si. At agad. Yan mga ka-viewers. Bakit kayo nagbira kayo? Araw na to, kabalang steel dos. Okay. Si. Pakabada yung steel dos. Ang gana yun budget was noy. Kaya ore batara, alas 10, alas 11. Ha? Kaya ore batara, alas 10 pa no? Alas 11. Alas 11? Si. Mira to mga alas 12. Ora launa, sina. Ayan mga ka-viewers, ayan meron pa tayong isang customer pa, yan o. Yan, di pala ito natapos yung ating ni-repair, meron naman nagdala. Ito ay Asahi. Oh. Yan o, Asahi itong mga ka-viewers. 200 labor, 150 lang yung one kapasitor. Ayan o. Ang labor dito yung 200. Ayan o. So, Asahi ito, maganda itong mga ka-viewers. Ayan, maganda to. Yan. So, problema daw yan, mahina siya umikot mga ka-viewers. Ayan o. At nung itinetest ko, malambot naman yung kanyang wala naman siyang kalog. So, at tingin ko, problema nito ay kapasitor. Yan o, mahina daw umikot eh. So, mamaya natin ito hindi ko na isama to sa video mga ka-viewers. Marami pa tayong dapat i-repair. Yan, so dito mo tayo mag-focus sa dalawang to. Yan. So, dito tayo. Yan. Yan. Yun. Pwede na yun mga ka-viewers. Yan. So nagtanong si sir kung magkano daw yung labor ko. Sabi ko 250 lang kasama na yung pyesa. Yan, dahil yung kapasitor naman talaga ay siyempre may presyo din yan at siyempre ay namamuhunan din tayo, di okay na yun. 250. Hindi naman siguro lugi yung customer doon. Ayan mga ka-viewers, so tapos na yan. Dahil nalihan na natin, ang sunod natin gawin dyan mga ka-viewers, kailangan natin maglagay ng langis dito. Yan na, kailangan natin maglagay ng langis. Lagyan natin ito ng langis mga ka-viewers. Yan. Yan, tamang-tama lang din. Kasi po yan, so dito naman tayo sa isa dahil
Ayan, tuyong-tuyo yung kanyang pinaka-pump at naubusan ng langis mga ka-viewers. Kaya kailangan nating lagyan ng langis para tatagal naman yung electric pan. At ano pa naman, meron pa naman ako itong 1 month warranty. So 1 month lang yung lahat ng repair ko mga ka-viewers, ay 1 month lang yung ibinigay ko na warranty. Okay naman yung 1 month kapag yung gawa mo ay pulido, so okay na yung 1 month. Meron nga iba dito 1 week lang yung warranty nila sa repair. Sa akin ginawa ko 1 month. Depende na yan sa technician kung ilang months yung ilagay niya, ibigay niyang warranty doon sa customer. Dahil yung mga electric pan naman talaga na bago, minsan nga wala pang warranty doon sa sa binibilhan natin. Minsan ilang days lang, 3 days or 1 week, ganun lang binigay nila Minsan pa nga wala walang warranty, replacement lang kung sakaling may problema. Pagbili, pag testing sa bahay, may problema, pwede nyo isauli basta mandoon pa yung resibo at papalitan nila ng bago yan. Yun lang sa kanila So sa technician, depende na kung ilang months yung ibigay. Sa akin 1 month lang ibigay kong warranty. Siyempre sa repair ko mga kabers, ang iba nga umabot ng taon-taon Depende na rin yan kung nasira, ibang sira naman yung nasira, so iba nang usapan yun. Basta yung ni-repair ko, kung anong pisa yung nilagay ko, yun lang talaga. Yun. So, ngayon, tapos na yan. Ito na tayo sa pag-assemble mga ka-viewers. Assemble ko muna to. Ay nga pala, nakalimutan ko. I-testing mo natin tong kanyang kapasitor kung buo pa ba o hindi na. Dahil kailangan natin kung sira to, so maglagay ako ng kapasitor mga ka-viewers. Yan. Yan. Yon. So na-open na yung at ating ititest yan mga ka-viewers. So kuha tayo ng tester at ilagay natin sa capacitance. Ayan ang capacitance na yan. So nakalagay sa capacitance yung ating tester mga ka-viewers. Yan, nilagay. Tapos pakita ko sa inyo kung ilan na yung kanyang reading. Bumaba ba siya? Yan So yan. Ayan, buo yung mga ka-viewers, buo yung kapasitor. 1.5 microfarad. Ayan nakita niyo 1.5. Ayun. So buo yung kapasitor, ibig sabihin walang pisang ilagay nito mga ka-viewers. So ito 200 yung ko nito mga ka-viewers. 200 yung labor lang yung ko nito sa customer. So dahil wala namang pisa na wala namang pisa yung natangga na di ko naman kailangan lagyan ng pisa kahit buo pang kapasitor, buo yung bushing. So stock up lang talaga. At siyempre din to mga ka-viewers, meron din naman akong resibo. Naglagay ako ng resibo para para meron tayong katibayan. So ito ay ordinary lang na mga ka-viewers, ordinary lang na resibo. Yan. Lagay ko dito yung ilan yung pisa na tapos labor kasama na lahat. Lagay ko diyan pisa para may yung customer, mayroon tayong may pakita ilan yung babayaran nila. So assemble ko muna ito mga ka-viewers. Ito na yung yan dito. So sa pag-assemble nito, hindi ko na ipakita sa inyo mga ka-viewers, madali lang naman kung paano nyo tinanggal, ganun lang din i-assemble. Yan, pakita ko na lang pag ito ay tapos ng ma-assemble. Yan. So yan mga ka-viewers, pause ko muna sandali mga ka-viewers. So ayan mga ka-viewers, tapos ko nang ma-assemble itong Astron na stand pan. Yan Astron na stand pan. Yan, tapos sa ma-assemble. At for testing na lang siya mga ka-viewers. Yan. So ito wala tayong nilagay na pyesa. Nilinisan lang natin at nilagyan ng oil. So yun na. Kinalas natin yung buong motor at nilagyan ng oil yung pinaka-pump. So testing natin mga ka-viewers at yan po ay naka-off yan. Yan So plug natin.
Ngayon, ito tayo sa number 1. Yan, malakas pa siya mga ka-viewers. Yan o. Yan, malakas pa siya, malakas. Tapos number 2. Ayan, yan yung kanyang number 3. Yan, malakas siya mga ka-viewers. Yan, so ano na siya mga ka-viewers? Okay na. So ito natin, number 1. Yan o, number 1 niya. Okay pa yung kanyang starting, number 2. Tsaka number 3. So yan, good na yung ating unang electric pan na i-repair mga ka-viewers. So yan, dito naman tayo sa ano. At ito ay ititest ko rin, ititest ko muna ito para masabi natin na okay na to. Ilagay ko lang sa number 1. 1 lang muna. At yan natin ilagay sa labas. Yan. Kailangan kong ititest yan dahil para kung kunin ng customer, okay na. So dito tayo sa pangalawang electric pan mga ka-viewers. Yan. Yan. At mayroon pa doon, no? Stand pan. At mayroon pa, ito. Itong dinala bago lang. Yun. So ayusin natin to. Yan. So dito muna ako. So ito ay hindi ko na ipakita mga ka-viewers kung anong sira. Yan. So obvious naman, itong kapasitor papalitan natin to. At saka wala. Ipa-repair lang. So yan, dito muna tayo mga ka-viewers sa ano na to. So obvious naman yung kapasitor palitan. At yan, sabihin ko na sa inyo kung anong sira nito. Pakita, i-explain ko na lang. Yan, hindi ko na i-video dahil medyo haba na video natin. So i-explain ko na lang kung anong problema nito, anong napalitan. So yung isa, okay naman, nakita nyo naman kung anong pinalitan. Yan, so ito na muna mga kapsa. Yan, at ipopost ko muna. At pakita ko lang sa inyo pag tapos ko nang ma-repair, i-explain ko na lang kung ano napalitan. So yan. So ayan mga ka-viewers, tapos ko na pong ma-assemble itong electric pan na to. Itong Nova Lichis, Quezon City. Ayan. So ayan, dami akong napalitan dyan. At hindi ko muna siya isinasara dahil para makita nyo. Ayan o. So hindi ko muna isinasara para makita nyo. Pasensya na, madumi yung ating kamay. Yan, hindi ko muna isinasara para makita nyo kung anong pinalitan dito. So yung kapasitor bago na yan, kung nakita nyo kanina, ito yung kanyang pinaka-kapasitor. At pareho na sira yan. So pinalitan ko ng bagong kapasitor, 1.5 microfarad mga kabers, dahil sa ganyan kanipis na, sa ganyan kanipis na motor, hindi natin pwede lagyan ng itong microfarad dahil medyo manipis lang din siya manipis siya. So 1.5 lang talaga. So ang nilagay ko dyan ay 1.5 microfarad mga ka-viewers. Ayan. So yan, bagong kapasitor na yan. Bago yan mga ka-viewers, yung nilagay natin kapasitor 1.5 EXC brand. So dito naman sa kanang shafting, nagpalit din ako ng shafting dahil kung nakita nyo ito, grabe siya, ang daot nakabisaya pa kwa. Grabe yung sira ng kanyang shafting. Ayun yung groove niya galing dito papunta dito yung groove. Di ba? So, tatama yung aking kuko. Yan, hanggang dito at malalim. Tapos dito naman sa likuran, mayroon din siyang gas-gas, yan galing dito papunta din dito. So grabe ng sira ng kanyang shafting. So okay sana kung hindi malalim, napakalalim ng pakita ko sa inyo hindi ta klaro Malalim na yung kanyang gas-gas mga ka-viewers, at hindi lang sa isang lugar, kumalat dito, gumanon siya, gumanon. So grabe, likod at saka harap, dami ng gas-gas, ito ang pinakamalalim sa unahan, So hindi ko na inaksayahan na i-repair pang shafting or iliha man dahil malalim na. Alam ko hindi na kayang iliha ito. So nagpalit ako ng shafting. Marami naman akong shafting dito na second hand mga ka-viewers. Second hand nga lang pero matibay pa. Ayun, nagpalit tayo ng shafting. So okay na. Pati bushing, siyempre pag sira yung shafting, automatic sira na din yung bushing. Dahil ang gasgas niya ay harap at saka likod. So dalawang bushing nagpalit tayo. So kung doon sa electric pa na yan, yung umikot kanina pa yan Yan, kung doon wala tayong pyesa na nagasto or nalagay dyan dahil stock up lang at nililisan lang natin, dito naman kabaliktaran. Ang daming pyesa na nailagay ko. Siguro kapasitor, bushing, dalawang bushing at saka isang shafting. Yan. At itong kanyang pinaka-switch, nilinis ko na rin. Dahil kanina, stock up din. Ayaw mapindot, matigas. Kaya ngayon, okay na. Pwede na siyang pindutin mga ka-viewers. Ayan. So ayan mga ka-viewers. At yan, bago pa tayo mag-testing dyan,
ay shoutout muna sa inyo, mag-shoutout muna ako. So yan, mega loud shoutout sa inyo mga ka-viewers. Lalo na sa mga laging nakasubaybay sa aking mga upload. Kahit hindi kayo nagko-comment, alam ko ay andyan kayo nakasubaybay. So yan, mega loud shoutout sa inyo mga silent viewers, organic viewers, sa mga subscribers ko, sa mga bagong nag-subscribe, ayan, at sa mga nakatambay sa aking channel at nanonood, mega loud shoutout sa mga palaging nagko-comment. Ayan, mega loud shoutout po kay Sir John Santiano, ayan, mega loud shoutout, Sir Randy Trinidad, Sir Alex Paroni, Sir Florindo Isidro, Sir John Mercado Jr., ayan, Sir Manuel Mahadokon, ayan, mega loud shoutout Sir Manuel Mahadokon, Sir Ferdinand Lopez at sa kanyang dalawang anak at sa kanyang asawa, ayan, mega loud shoutout sa Lopez family. Sir Enmar Dison, ayan, Sir Edgardo Jr. Dato Talavera, Sir Edgar Macam, Vicente Bibuso Bandiquillo, kay Sir Perderong Quillo, ayan, Beljan Calderon, Cesar Plistado, Emerald Quillosa, si Anastasio Certisa, ayan, mega loud shoutout sa iyo Sir, Sir Boy Anastasio Certisa, kay Sir Darmin, ayan, Sir Chris Legitimas, Sir Jeffrey Nobillas, Damaso Ramos, Baltasar Jerpo from Badyang Valencia Bukol, Roldan Mendoza, si Sir Roldan Idol Mendoza, ayan, Ronnie Halipa, ayan, mega loud shoutout Sir Ronnie Halipa, at ganun din kay may nagpa-shoutout din si Sir Kenneth Cañete, Nonoy Valles from Tansa Cavite, Liberato Kunda, Noel Di Guzman, Leo Pagaduan, ayan, mega loud shoutout sa iyo Sir, Leo Pagaduan, ayan. So ayan, at ganun din sa aking mga kapwa tech vloggers at mga technician, mega loud shoutout. At kay Master Andy Tech, Andy Rabino TV Tech, ayan, Inting Butingting, Andy Rabino 2, Maya Vlogs, Teletech Chair, West Jojo Tech, Ricardo Bernardo, Pix and Review. At kay Lyoda Tech TV, Jun P Technician, Rodolfo Oy Studio, kay Yoyong Repair and Tutorial, White Pere, Horseshoe TV, GOGS TV, Pilam Country Living, Jimenez Iban Vlog, Tons Bay Vlog, Horseshoe TV, Bullet Train Channel, DJ Edit Channel, Softic TV, Kere Mendoza Vlogger, ayan, Chris Perez Vlog, Nelt Vlog, Instinct TV, GFC TV, John Taperla TV, Maris Diaries, ayan, kay Kikay Vlogs, Music Hub, Inkin DIY, Belber Mads, CB21 Vlogs, Bong Big TV, ayan, mega loud shoutout sa'yo, Bong Big TV, ayan, at ganun din kay Idol Aguedo Florence Junior Halin, aka Bullpen Teacher, vlogger ng Quezon City, Len Abaili Lifestyle, Joss Electronics Vlog, kay Amigos Amigas, ayan, Mercy Werham, kay Leo Tech, DJS Channel, Lex TV Official, Heroes Flores Mix Vlog, kay Life in Japan Countryside, Abida Explorer, din Lens TV Vlog, kay Aling Pips, Marco Francis 713 Mix Vlog, Podi Expert, kay sino pa yon, Goyets Master Goyets Kalikot, ayan, mega loud shoutout, kay Boy EQC TV, Kisnel Channel 3 in Vlog, at kay sino pa yon, Darwin Tech, Farmer Boy TV, Roger Cedric, DJ Disco Hunter, Ipras Bio, DJ Lin Mix TV, Miss Jamie Balina, DJM Mix Vlog, ayan, mega loud shoutout sa iyo idol, DJM Mix Vlog, Wellmas Music Vlog, kay Michael Jackson, yan, PBG Blubber Pan, Kayari Vlogs, Ate Mers, Kakaro Vlog, Lenil Jai, Jubo Diesel, Nanay Ruby Channel, Danny TV Vlogs, Brother Joey Music, Simply Same, Rickman Vlog, Wild Boys na Bulastog, ayan, so yan, mega loud shout out sa inyong lahat mga katik vloggers, mga ka-master, mga ka-loads. So yan, dito tayo sa pagtitest mga kabers, tapos na tayo mag-shout out. So yan, ito yung kanyang plug. Yan. So tingnan nyo kung i-plug natin ito sa saksakan. Yan, mikot na kaagad. Yan, naka number 3 pala, kaguwang na. Yan, harangan muna natin. Tingnan natin yung kanang performance kung okay ba siya. Yan, number 1. So yan, number 1 yan mga kabers. Oh, yan, number 1, nakababa yung number 1. Tapos lagasin sa number 2. Yan, number 2. Yon. Goods mga ka-viewers. Success yung ating repair. At number 3. Yon. Lakas siya mga ka-viewers. Yan o. Maingay lang dahil wala pang ano yan. Wala. Hindi
hindi balas yung nilagyan. Pero okay naman siya. As usual, malakas naman. Malakas siya mga viewers. Yan. So yan, hindi ko na tinakpan dahil gusto kong ipakita sa inyo kung ano yung ano dyan. Hindi ko naman napakita kayo ng ang paglagay ng mga pisa, pero nakita ko sa inyo kung ano yung napalitan mga ka-viewers. Yan. So yan mga ka-viewers, hanggang dito lang po yung ating video at sana po mayroon kayong nakuhang kunting ideya sa aking isinishare. At kung mayroon man kayong nakuhang kunting ideya, sana huwag yung kalimutang i-subscribe yung aking channel at huwag nyo rin kalimutang i-share sa iba yung ating video para makatulong pa tayo sa mga gustong mag-DIY at gustong matutong mag-repair. At huwag niyo rin kalimutang pindutin yung notification bell dyan. Ilagay sa all mga ka-viewers para matik pag ako ay nag-upload ng bago, ma-notify kayo. So yan, hanggang dito lang mga ka-viewers at ako ay samantalang magpapaalam. At yan, bye bye mga ka-viewers at kita-kita tayo ulit sa aking next na mga upload. So yan, bye bye po.